Hay, nakakapagod talaga, ang daing ni Amara, isang dalaga sa edad na 25, habang iniunat ang kanyang pagod na katawan. Siya ay isang kasambahay sa malawak na rancho ng pamilyang Guevara, isa sa mga pinakamakapangyarihan at mayayamang pamilya sa Ilocos. Magtatatlong taon na siyang naninilbihan dito, ngunit sa totoo lang, hindi naging madali ang kanyang buhay. Lord, ang sakit na ng balakang ko. Kailan kaya matatapos ang delubyong ito sa buhay ko? Bulong niya habang pinipilit tapusin ang kanyang trabaho. Amara, sigaw ng kasamahan niyang si Lila mula sa terrace. Ang boses nito'y pamunit sa tahimik na hangin ng umaga habang siya'y abala sa pagsasampay. Bakit? Sagot niya nang may kaunting iritasyon. Hanap ka ni Master Sean, dagdag ni Lila, na tila may halong takot ang tono. Napaikot agad ang mata ni Amara. Ang marinig pa lang ang pangalan ng kanyang supladong amo ay sapat na para mag-init ang kanyang ulo. Si Master Sean, ang lalaking laging may reklamo at tila walang nakikitang tama sa lahat ng ginagawa niya. Oo na, tapusin ko lang to, sagot niya nang may halong inis. Tinapos niya ang huling piraso ng damit at dali-daling lumapit kay Lila. Ikaw na ang magdala nito sa laundry area, please, pakiusap niya habang iniaabot ang basket. Ang tagal mo. Baka nag-aapoy na naman ang ilong niyan sa galit. Lagot ka talaga, pang-aasar ni May na biglang sumulpot mula sa likuran. Napailing si Amara at muling napaikot ang mga mata. Bakit ba kasi ako pa ang kinuha niyang exclusive maid kung parang wala naman siyang nakikitang tama sa mga ginagawa ko? Lahat na lang, may puna siya, reklamo niya habang pilit na pinipigilan ang sariling mainis ng husto. Ano ba kasi ang ginawa mong masama sa kanya? Bakit parang sayo lang siya laging galit? Sa amin, sobrang bait naman niya, tanong ni Lila na tila naguguluhan. Ewan ko, wala akong maalalang atraso sa kanya, promise, sagot ni Amara, sabay buntong hininga. O siya, alis na ako. Ipanalangin mo na lang na buhay pa akong bumalik mamaya. Kung hindi, baka humagulgol na lang ako sa sobrang frustration. Habang umaakyat si Amara sa hagdan ng mansyon, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang bawat baitang ay tila may dalang tanong, hanggang kailan ko ba kakayanin ito? Ngunit bago niya katukin ang pinto ng kwarto ni Master Sean, huminga siya ng malalim, pilit na pinapalakas ang loob. Si Sean Guevara, ang bunsong anak ng mag-asawang Guevara, ay siyang natitirang naninirahan sa mansyon kasama ang kanyang mga magulang. Siya ang namamahala sa malawak na rancho ng kanilang pamilya sa Ilocos, isang responsibilidad na tila hindi niya lubos na pinahahalagahan. Samantalang ang kanyang nakatatandang kapatid na si Bradley ay nasa Maynila, abala sa pag-aasikaso ng kanilang negosyo kasama ang kanyang asawa, si Sofia, isang dating kasambahay sa rancho na naging matalik na kaibigan ni Amara. Ang kanilang pagkakaibigan ay nag-ugat sa mga panahong magkasama nilang tinatawid ang mga hamon ng pagiging kasambahay. Hay, sana kasing bait na lang ni Master Bradley si Sean, bulong ni Amara habang pinipilit pigilan ang pagtaas ng kanyang inis. Paano ba naman, si Sean ay kilalang suplado at tila siya lamang ang pinupuntirya ng masungit nitong ugali. Sa ibang kasambahay, maayos naman ang trato nito, ngunit sa kanya, hindi. Mula nang italaga siya bilang exclusive maid ni Sean, sunod-sunod ang mga utos nito, hindi pa basta-bastang utos, kundi mga gawaing nakakapagod at minsan ay walang kabuluhan. Kahit ang pinakamaliit na bagay, inuutos pa rin nito, dahilan upang madalas niyang maramdaman ang labis na pagkasuya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya magawang mag-resign. Ang trabahong ito ang tanging bumubuhay sa kanya, at wala siyang ibang pagpipilian kundi tiisin ang bawat araw na puno ng hirap at paakit. Master Sean, si Amara po ito, mahina ngunit malinaw na wika niya matapos kumatok sa pinto ng kwarto nito. Come in, sagot ng malalim na boses ni Sean mula sa loob. Huminga ng malalim si Amara bago pumasok. Bumungad sa kanya si Sean na nakaupo sa kama. Ang likod nito ay nakasandal sa headboard habang abala sa laptop na nakapatong sa kanyang mga hita. Ang malamig na aura nito ay tila nagbigay ng dagdag na bigat sa hangin sa kwarto. Buti na isipan mo pang puntahan ako dito, sarkastikong bungad nito, sabay angat ng tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig at puno ng pag-aalipusta. Pasensya na po. Naglaba at nagsampay pa kasi ako ng mga damit niyo, sagot ni Amara, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang paliwanag, agad siyang pinutol ni Sean. Ipagtimpla mo ako ng kape, mariing utos nito. Tumango si Amara,
pilit na pinipigilan ang sarili. Yun lang po ba? Maglinis ka rin dito sa kwarto ko, dagdag pa nito. Kakalinis ko lang po nito kanina, sagot niya nang may bahagyang pagtutol, ngunit tumigil siya nang makita si Sean na walang pakundangang pinagtatapon ang mga crumpled paper sa sahig. There, Lila lilinisin ka na ulit, anito na may halong panunuya. Napamaang si Amara, ramdam na ramdam niya ang pag-init ng kanyang mukha sa galit. Para itong bata kung umasta, ngunit wala siyang magawa kundi sundin ang utos nito. Ano pang hinihintay mo? Tanong ni Sean, ang tinig nito ay puno ng kawalang pasensya. Malamig na kape o mainit? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili kahit nagngingit-ngit na siya sa loob. Mainit, ang lamig-lamig ng panahon. Are you dumb? Sagot nito na tila isang kutsilyong tumarak sa kanyang dignidad. Kung maaari lang sakalin ni Amara si Sean sa mga oras na iyon, matagal na niyang ginawa. Ngunit sa halip, lumabas siya ng kwarto upang magtimpla ng kape. Pagbalik niya, inabot niya ito kay Sean at sinimulan na niyang linisin ang kwarto, kahit labis ang kanyang inis. Ano ba itong kapeng to? Napakatapang, reklamo bigla ni Sean matapos tikman ng kape. Tumigil si Amara sa pagva-vacuum. Hindi yung favorite mo yan na kape, matamis. Ayoko nito, magtimpla ka ulit. Pero sabi ko magtimpla ka ulit, sigaw nito, sabay titig ng matalim sa kanya. Sa puntong iyon, sagad na ang pasensya ni Amara. Lahat ng hirap, lahat ng pagod, lahat ng pagpapahirap ni Sean sa kanya ay biglang sumiklab sa kanyang isipan. Galit siyang lumapit kay Sean at inagaw ang kape nito. Uminom siya ng diretso mula sa tasa. Hindi naman matapang hiyaw niya. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Nagulat si Sean, tila natameme sa biglaang agresyon ni Amara. Sabi mo matapang, ulit niya. Ang mga mata niya ay puno ng galit habang nakatitig sa amo. Sinisigawan mo ba ako? Ani Sean na ngayon lang nakabawi sa gulat. Sinisigawan mo kasi ako nang walang dahilan. Sabi mo matapang, hindi naman, sagot ni Amara. Ang mga luha ay nangilid na sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa 3 buwan, umiyak siya sa harap ng kanyang amo. Nagulat si Sean sa nakita. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga salita at kilos ay magdudulot ng ganitong reaksyon mula kay Amara. Pasensya na po, huwag niyo po akong tanggalin. Magtitimpla na lang po ulit ako, sabi ni Amara, ngunit halata sa kanyang boses na hindi taos-puso ang paghingi ng paumanhin. Alam niyang kailangan niyang sabihin iyon, kahit labag sa kanyang damdamin, dahil takot siyang mawalan ng trabaho. Napansin niyang bahagyang bumuka ang labi ni Sean, tila may nais pang sabihin, ngunit tinalikuran na niya ito bago pa siya makapagsalita. Dahan-dahan siyang bumaba sa kusina, pilit na pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala. Habang nagtitimpla ng kape, hindi niya napigil ang mapaluha. Ang bigat ng kanyang nararamdaman ay tila bumalat sa buong paligid, ngunit sinikap niyang magpatuloy. Naputol lamang ang kanyang pag-iyak nang pumasok si Minda, isa pang kasambahay. Viv, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong nito, halatang nag-aalala. Ayos lang, sagot ni Amara, pilit na ngumiti habang mabilis na pinapahid ang mga luha sa pisngi. Nako, sabi ko naman sa'yo, kung hindi mo na talaga kaya ang ginagawa sa'yo ni Master Sean, umalis ka na lang. May alam akong bahay na naghahanap din ng kasambahay. Pwede kitang irekomenda doon, alok ni Minda, puno ng malasakit. Salamat, Minda, pero hindi ko po kaya umalis dito. Mas mataas ang pasahod dito kaysa sa ibang bahay. Kailangan ko ang pera para sa ospital ng lolo ko. Oo nga pala, nasa ospital pa si lolo mo. Kaya mas lalo kang nahihirapan. Naputol ang sinabi ni Minda, halatang naaawa sa sitwasyon ni Amara. Hindi ako pwedeng umalis. Kakayanin ko pa naman. Kapag nakalabas na si lolo sa ospital, saka na lang ako aalis dito, sagot ni Amara, pilit na pinapalakas ang loob. Kung may pera lang ako, pahihiramin kita, kaso wala rin eh. Pasensya na, Viv, sabi ni Minda, halatang nahihiya. Huwag kang mag-alala, Minda. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Alam kong pare-pareho tayong nangangailangan dito, sagot ni Amara, pilit na nagpapakita ng tapang. Hay nako, Viv, kaya labs na labs ka namin dito eh. Napaka-positibo mo pa rin kahit ang bigat ng pinagdadaanan mo, sabi ni Minda, pilit na binubuhay ang masayang atmosfera. Matapos magtimpla ng kape, muling umakyat si Amara sa kwarto ni Sean. Pagpasok niya,
Naramdaman niya agad ang tensyon sa silid. Nakatingin sa kanya si Sean, ang mga mata nito ay tila nagmamasid sa bawat galaw niya. Narito na po ang kape, Master. Pasensya na po kanina, napasigaw ako. Pagod lang po ako, sabi ni Amara, pilit na mahinahon ang boses. Hindi makatingin si Sean sa kanya, halatang may nais ding sabihin ngunit pinipigilan ng kanyang pride. Alam niyang napasobra ang inasal niya, ngunit hindi niya magawang magpakumbaba. May ipag-uutos pa po ba kayo ngayon? Tapos na po akong maglinis, dagdag ni Amara, diretso ang tingin kay Sean. Sa unang pagkakataon, tumingin si Sean ng diretso kay Amara. Seryoso ang mukha ng dalaga, walang bakas ng ngiti. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit naiirita siya sa ideya na hindi pa niya nakikitang ngumiti si Amara para sa kanya. Wala na, pero mamaya samahan mo ako sa barn, sabi ni Sean, mas mahinahon ang tono. Bakit po? Tanong ni Amara, bahagyang nagtataka. Natigilan si Sean, halatang nag-iisip ng dahilan. Kasi baka may ipautos ako. At, kailangan ba talagang may dahilan? Sagot nito, suplado ang tono. Lihim na napailing si Amara ngunit hindi na nagsalita pa. Sa isip niya, sekretarya naman po kayo, bakit hindi na lang siya ang utusan? Katulong lang naman ako dito, pero bakit pati trabaho ng sekretarya, ako pa ang gagawa? May sinasabi ka? Tanong ni Sean, malamig ang boses. Wala po, mabilis na sagot ni Amara bago lumabas ng kwarto. Pagsapit ng hapon, sinamahan nga niya si Sean sa barn. Habang naglalakad dito at abala sa pagche-check ng mga kabayo, tahimik lamang siyang nakasunod. Napansin niyang masayang kausap ni Sean ang mga tauhan, lalo na si Henry. Maayos na maayos po ang lagay ng mga kabayo, Master Sean. Si Venus nga po, masiglang masigla, sabi ni Henry. Tumango si Sean, ngunit biglang sumulyap kay Amara. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang nararamdaman siya tuwing nakikita ang dalaga. Amara, nandito ka pala, biglang bati ni Ethan, isa sa mga kababata ni Amara na nagtatrabaho rin sa rancho. Matangkad at payat si Ethan, kay Darren lang din niya. Oh, Ethan, kumusta? Masayang bati ni Amara, halatang natuwa sa muling pagkikita nila. Ang saya sa kanyang boses ay hindi nakaligtas kay Sean, na kanina'y may bahagyang ngiti habang kausap si Henry, ngunit ngayon ay biglang bumagsak ang ekspresyon ng mukha. Okay lang, Viv. Ang ganda-ganda mo na ngayon. Hindi na ikaw yung uhuging Amara na kilala ko dati, sabi ni Ethan, pabiro. Grabe ka naman sa uhugin, ha? Sagot ni Amara, sabay tawa. Amara, malamig na tawag ni Sean, gamit ang tunay niyang pangalan, na bihirang-bihira niyang gamitin. Yes, Master Sean, sagot ni Amara, agad na tumingin kay Sean. Anong ginagawa mo dyan? Halika dito, utos ni Sean, igting ang panga at matalim ang tingin kay Ethan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Ethan, tila nahintakutan sa nangyari, ngunit hindi iyon napansin ni Amara. Ethan, mamaya na lang tayo mag-usap, ha? Pagkatapos ng trabaho, mag-catch up tayo, sabi ni Amara habang nakangiti, hindi alintana ang tensyon sa paligid. Ah, oo. Sige, sagot ni Ethan, halatang wala sa sarili. Kapansin-pansin ang malamig na tingin ng kanilang amo na nakatuon sa kanya. Sige, bye-bye, paalam ni Amara na may ngiti pa rin sa labi. Nang medyo malayo na ang distansya nila ni Sean, naglakad-takbo si Amara papunta sa tabi nito. Ngunit nang magkatabi na sila, ramdam niya agad ang bigat ng tingin ni Sean sa kanya, tila ba may nais itong iparating. Bakit? Tanong ni Sean, halos hindi siya tinitingnan, at halatang pinipigilan ang galit. Hindi agad nakasagot si Amara, kaya't nagsalita ulit si Sean matapos silang iwan saglit ni Henry. Sino yun? Malamig na tanong nito. Sino po? Balik tanong ni Amara, nagtataka. Yung lalaking kausap mo. Boyfriend mo ba si Ethan? Tanong ni Sean, ang panga nito'y halatang nagigting. Nako, hindi mabilis na sagot ni Amara, sabay tawa. Kaibigan ko lang yun. Nakababata ko pa nga. Kaibigan, ulit ni Sean, ang tono'y puno ng pagdududa. Bakit siya lumapit sa'yo? Ngayon lang kasi kami ulit nagkita, paliwanag ni Amara, pilit na pinapakalma ang sarili. Oras ng trabaho ngayon, di ba? Pwedeng mamaya na kayong mag-usap, sabi ni Sean, ang boses nito'y suplado at malamig. Sorry, sagot ni Amara, sinabihan ko naman siya na mamaya na lang kami mag-usap pagkatapos ng trabaho.
So, magkikita pa kayo mamaya pagkatapos ng trabaho, tanong muli ni Sean, at tila tumaas ang BP nito matapos itanong iyon. Oo, sagot ni Amara, diretso ang tono, kasi nga oras ng trabaho ngayon, so mamaya na lang. Hindi na sumagot si Sean. Umiwas ito ng tingin, ngunit halata ang iritasyon sa mukha nito. Huminga ito ng malalim, habang si Amara na may walang kamalay-malay sa nararamdaman ng amo. Pagkatapos ng trabaho, excited na naghanda si Amara para makipagkita kay Ethan. Napag-usapan nila kanina na magkikita sila sa labas ng mansion bandang alas 7 ng gabi. Masaya siya dahil matagal na niyang hindi nakikita ang matalik na kaibigan, at gusto rin niyang malaman ang balita tungkol sa dati nilang mga kababata. Ngunit bago pa man siya makaalis, biglang lumapit si Mai. Amara, pinapatawag ka ni Master Sean, sabi nito. Ha, bakit daw? Tanong ni Amara, halatang nairita. Ewan, pero sigurado akong may iuutos na naman yun. Di pa ba siya natutulog? Sumimangot si Amara, ramdam ang inis. Alam naman niyang may lakad ako ngayong gabi, dagdag niya. Nasaan siya? Nasa kwarto, sagot ni Mai. Huminga ng malalim si Amara bago tumungo sa kwarto ni Sean. Pagdating niya roon, nakita niyang nanunood ito ng pelikula sa malaking TV. Pinapatawag niyo daw po ako, tanong ni Amara, halatang inis na. Nanunood ako ng movie. Gusto ko nang may kinakain habang nanunood. Ipagluto mo ako ng merienda, utos ni Sean, hindi man lang siya nilinggan. Nagtiimbagang si Amara, ngunit sinunod niya ang gusto ng amo. Nagluto siya ng popcorn at fries, sinamahan pa ng 2 bote ng wine. Pagbalik niya sa kwarto, inabot niya ang tray kay Sean. Eto na po, sabi niya, pilit na pinipigilan ang inis. Ngunit imbes na tanggapin, sumulyap si Sean sa wine at nagsabi, gusto ko ng iba. Palitan mo. Hindi mo pa nga tinitingnan, sagot ni Amara, nakangiti sa gigil. Ayan, nakita ko na. I don't like that. Yung isa ang dalhin mo dito, sabi ni Sean, tila ng asar. Napipilitang bumaba ulit si Amara para kunin ang mamahaling wine na gusto ni Sean. Pagbalik niya, inutusan pa siya nitong buksan ito at lagyan ng wine glass. Habang ginagawa ito, napatingin si Amara sa orasan. Late na siya ng 30 minuto sa usapan nila ni Ethan. Bamantong hininga siya, alam niyang hindi na siya makakarating at siguradong umalis na rin si Ethan sa kakahintay. Nang marinig ni Sean ang buntong hininga ni Amara, napangisi ito. Akala ko ba magkikita kayo ng kababata mo ngayon? Tanong nito, halatang nangaasar. Magkikita sana, kaso ang dami mong utos, sagot ni Amara, hindi maitago ang inis sa boses. You're my exclusive maid. Sana naisip mo yun bago ka pumayag makipagkita sa kung sino-sino. You have no time for that, sabi ni Sean, sarkastiko ang tono. Hindi pa tapos ang trabaho mo hanggat hindi pa ako natutulog. Oy, parang ang laki yata ng ngiti mo puna ni Minda at Lila sa kanya. Anong meron humag-KCK si Amara? Niyaya ako ng kababata kong lumabas. Hala, si Cruz mo ba? Hindi, pero wala pa kasing nagyayaya sa akin Tsaka ililibre daw ako, hindi na rin ako nakakapamasyal dito. Kaya pala ang laki ng ngiti mo. Sana all ipagkakalat namin ta. Hoy, huwag na. Nakakahiya, parang tanga naman Tawa ni Amara, pero tinutuon ng 2 sinabi chicken nila sa iba na may date si Amara at narinig yun ni Sean dahil saktong kakalabas lang nito ng kwarto. What are you talking about? Tila kulog ang boses sa lalim na tanong ni Sean. Madilim ang tingin nito sa mga katulong na nag-uusap-usap. Pasensya na po Master Sean. Sino may date si Viv po? Sinong ka-date? Yung kababata niya raw po Hindi namin sure. Sabay kabad umiti ang isang katulong mabait. Si Sean sa kanila parehong hindi nila alam kung bakit mukhang papatay ito sa itsura nito ngayon. Okay, magtrabaho na kayo ulit, stop gossiping around. Opo and call Jan please, sabi niya bago muling pumasok ng study room. Naupo siya sa civil chair at nagpaikot-ikot doon habang nag-iisip at naghihintay ang mga kamay niya ay magkahawak at ang mga mata ay madilim. Pinapatawag niyo po ako, tanong ni Amara pagpasok. Pack your things now, sasama ka sa akin sa Batangas, mabilis na sabi ni Sean. Ha, Lila trabaho ako doon we stay there for 2 weeks bakit kasama ako because?
You're my exclusive maid, nakalimutan mo na ba, masyado bang lumilipad ang isip mo sa ibang bagay, nakakalimutan mo na ang trabaho mo, pero day off ko na sa Sunday and lilalakad din ako, mahinang sabi ni Amara. Nagtaas ng kilay si Sean at lumas siya, hindi sa tuwa kundi sa galit. Lakad, anong lakad dit? Sabay halakhak niyang nakakainsulto. Tumalimang tingin ni Amara sa kanya. Ano bang mas importante sa'yo, date o trabaho? Pero day off ko nga ng Sunday, babayaran kita. Babayaran ko ang day off mong ayon. Your grandfather is in the hospital, right? You need money. Babayaran ko lahat ng gastusin mo sa ospital, just come with me. Nagulat si Viv. Totoo, lumitaw ang evil SPK ni Sean. Mukha ba akong nagbibiro? Malaki ang bayarin ko sa ospital, seryoso ka ba? At saka, ano ba kaimportante ang trabaho mo sa Batangas na kailangan pa ako? Pagtataka ni Amara. Importante, sabay ngisi muli ni Sean. Kinailangan tuloy ni Viv na ay cancel ang usapan nila ni Ethan nung araw din na yun. Labis-labis talaga ang hiya niya, pero wala rin siyang magawa at bago matapos ang araw bumiyahe na sila ni Sean. Ginamit nila ang SUV nito, ito ang nag-drive, samantalang nasa passenger seat naman siya sa tabi nito. Pagdating nila ng Batangas, nagstay silang dalawa sa isa sa mga rest house nito doon. Ano bang trabaho mo dito? Tanong niya kinabukasan pagkatapos ay lapag ang breakfast ni Sean sa lamesa. Bagong ligo si Sean, mamasa-masa pa ang buhok nito at nakasuot na ng panggalis. Sabayan mo na ako sa pagkain, Anes yan, may multo na ngisi sa labi na pak. Kap-kap naman si Amara. Hindi na pagkatapos mo na lang sabayan mo na ako para hindi masayang ang oras. I'm meeting a business partner at alas 9, hindi kita pwedeng hintayin habang kumakain ka. Wala tuloy nagawa si Amara kundi ang sabayan na lang ito. Pagkatapos ng meeting mo, ano pang gagawin natin ngayong araw? At saka nasan yung secretary mo? Tanong niya pagkuha ng plato at kutsara. My secretary is on a vacation. Wow, vacation? Pinagbakasyon ko muna siya. Pinagbakasyon mo? Lila, pupuntahan ka ditong importante sabi mo tungkol sa business. Salubong ang kilay na sabi ni Amara. Umisis-isi yan bago uminom ng kape. I'm meeting a business partner, he is the very important person I'm talking about. Pero pagkatapos nun wala na, kaya pinagbakasyon ko na muna siya. Hadi ko gets, paanong wala na? Sabi mo 2 weeks tayo dito. Hindi sumagot si Sean. Lila, pumasok namang ideya sa utak ni Amara pero ipinagsawalang bahala na lamang niya yun. Anong gagawin mo dito in 2 weeks? Let's see, maybe visit some great places here. Para lang nagbabakasyon ka niyan? Exactly, so ibig sabihin magbabakasyon ka lang dito? Hindi makapaniwalang sabi ni Amara. Hindi naman tinang Jinisan kaya namula ang mukha niya sa galit. Bakit pa ako sinama dito? Kung ganun ay need a maid. Pakiramdam ni Amara ay sasabog na siya. Anong oras? Sa narinig na sagot, yin the maid. So sinayan ko lang pala yung day off ko para dito. Day off mo kasi may kadate ka sa day off mo. Nis-nis yan, pero iritado. Ano naman? Ngayon kung may kadate ako sa day off ko, problema ba yun? Hindi ba ako pwedeng makipag-date sa day off ko? Hindi galit ding sabi ni Sean. Natigilan si Amara pero mas lalo lang nagalit. At bakit hindi? Day off ko naman yun, hindi ka pwedeng makipag-date sabi ni Sean at kinalabog ang lamesa. Patayo, do you understand? Bakit nagugulat at naguguluhang sabi ni Amara? Matalim ang tinging dumukwang sisan palapit sa kanya. Kumalabog ng sobra ang dibdib niya sa kaba. Hindi niya alam kung bakit habang pilit na nilalabanan ng titig ng binata kasi hindi pwede mariing sabi ni Sean bago nag-walkout dahil sa pagtatalo nila. Akala ni Amara hindi na siya isasama pa ng amo sa lakad nito ngayon pero isinama pa rin siya nito. Nakipagkita nga ito sa isang matandang lalaking business partner at pagkatapos nun akala niya uuwi na sila. Saan tayo pupunta? Medyo tahimik niyang tanong na makitang matagal na silang nakasakay pa rin sa kotse kahit malapit lang naman yung rest house, hindi pa rin kasi sila okay. Malamig ang treto sa kanya ni Sean. Iniisip nga ni Amara kung dapat ba siyang mag-sorry, pero bakit siya magsosorry? Lila, nagawa ba siyang mali? Wala naman oy, tunog na Nuno, yun na tawag niya. Uminit ang pisngi niya nang mapagtanto yun. Master Sean, tawag niya ulit. Tsaka lang siya nito nilingan habang nagdadrive. Malamig pa rin ang tingin. Call me Sean kapag tayong dalawa lang, malamig pa rin sabi nito. Ha, hindi pwede, natatawang sagot niya. Sinong nagsabi? Wala, pero call me Sean. Gusto pa sana makipagtalo ni Amara pero bumantong hininga na lang siya. Hindi niya alam ba't galit si Sean, pero ayaw niyang dagdagan pa ang galit nito at baka ma-assassinate pa siya. Saan nga tayo pupunta? Tanong ulit niya. To a place where we can both relax. Kumunat ang noo ni Amara. Saan naman yun? Takot ka ba sa dagat or any types of bodies of water? Imbes sa itanong nito. Hindi, sagot niya. Great, saan nga? Hindi na sumagot si Sean pero nalaman niya rin naman kalaunan na dinala siya nito sa isang lake park at nagrenta ito ng maliit na bangkang sasakyan nila.
Gulong-gulo si Amara kung ba't sila sasakay sa ganun, pero dahil never pa niya na-try yun, na-excite din siya. Kinakabahan ako, aniya nang nagsimula nang lumayo ang bangka sa boardwalk. Don't be, wika ni Sean at hinawakan ang kamay niya. Natigilan si Amara at nagulat na napatingin kay Sean. Seryoso itong nakatitig sa kanya, at sa intensidad ng titig nito, gustuhin niya mang magtanong kung bakit nito hinahawakan ang kamay niya, hindi niya magawa. SH*T. Para kaming magjowa nito. Naloloko na sa kaloob-looban na, wika ni Amara sa utak niya. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Imbes sa tubig at paligid siya tumingin, sa isip niya ay nasa kamay ng amo na nakahawak sa kanya ngayon. Here, inabutan siya ni Sean ng isang burger gamit ang isang kamay nito, at ang isa di pa rin tinatanggal sa kamay niya. Thanks, sabi niya kaya lang paano niya kakainin ang burger kung nakahawak sa kamay niya si Sean. Nang mapansin yun ng binata, parang napapaso nitong inalis ang kamay niya sa kanya at umiwas ng tingin. Napalunok si Amara at pinamulahan bago nagsimulang kumain. Ilang segundo silang tahimik bago nagbukas ng topic si Sean. Do you like him? Tanong nito. Sino? Litong tanong ni Amara pabalik. Umigting ang panga ni Sean. Yung kadati mo sana sa linggo. Gusto mo ba siya? Bakit hindi ka makasagot? Bawal ba? Pagsusuplado na naman ni Sean. Hindi sa bawal. I mean, sagutin mo na lang. Do you like him or not? Akala ko ba ang kapatid kong gusto mo? Nanlalaki ang mga mata ni Amara sa narinig. Paano mo nalaman na gusto ko yung kuya mo? Everyone knows, nag-iwas ng tingin si Sean. So hanggang ngayon si kuya pa rin ang gusto mo. Bakit ka makikipag-date sa kababata mo kung si Kuya Bradley ang gusto mo? Napakurap-kurap si Amara, saglit na nalito sa kung anong dapat sagutin muna. Gusto ko lang mag-entertain ulit ng ibang lalaki kasi tumatanda na din ako, masama ba yun? Her only 24, matanda na din yun, no? Tsaka bihira lang na may mag-aya sa aking lumabas, baka hindi ako makapag-asawa, sagot niya. Kung makapagsalita ka, parang kahit sinong magyaya sa'yo papayag ka. Tumawa si Amara, pwede. So, kung hayain kitang lumabas, papayag ka, seryosong tanong ni Sean at dumiretso na ang tingin sa kanya. Nawala ang ngiti ni Amara at napapigil siya sa paghinga. Bakit mo naman ako aayaing lumabas? What do you think? Ano ba ang rason ng lalaki kung bakit nila niyayaya ang babaeng lumabas? Ano sa tingin mong intensyon ko? Natawa si Amara sa kaba. Pakikipagkaibigan. Sumanggid si Sean, kapag kanan ay ngumisi tila ba na-amuse sa sagot niya. How about this? Pakikipagkaibigan pa rin ba ang ganito? Alin, natigilan si Amara nang biglang dumukwang si Sean at hinayla ang kanyang braso, dahilan para halos sumubsob siya dito, pero bago pa siya sumubsob, sinapunan ni Sean ang kanyang mukha at walang ano-ano'y siniil siya ng marahas na halik. Nanlalaki ang kanyang mga mata at hindi siya nakagalaw sa labis na gulat hanggang sa matapos si Sean sa halik. Tameme siya. How about that? Namamaos ang boses at namumungay ang mga matang tanong ni Sean. Bakit mo ginawa yun? Naghahabol pa ng hiningang tanong ng dalaga. Mabilis din ang tibok ng puso niya at parang anytime ay sisabog na yun. Ngumisi si Sean. What do you think? Napalunok si Amara at hindi nakapagsalita. Naging tahimik siya buong oras sa kakaisip kung bakit siya hinalikan ni Sean. Ayaw sagutin ng binata, at may naiisip na rin siyang posibilidad pero ayaw tanggapin ng puso niya. Natatakot siya, nalilito. Gusto ba siya ni Sean kaya siya nito hinalikan o pinaglalaroan lang siya nito? Lutang siyang naglakad pababa ng bangka nang dumaong na sila ulit. Akmang maglalakad na sana siya, tulala, nang hinuli ni Sean ng rest niya. Hinarap niya ito at nakita ang matinding pag-aalala sa mukha nito. Amara, are you okay? Nababahalang tanong ng binata. Marahan siyang tumango. Okay lang, aniya at binawi ang kamay mula dito. Sa pagbawi niyang yun, nakaramdam ng labis na takot at kaba si Sean. Naisip ni Sean na nagalit siguro si Amara sa halik niya, na hindi nito yun nagustuhan. Sa bagay, bakit naman ito magugustuhan yun? Naging suplado at malupit siya dito, sobra-sobra ang pagpapahirap na ginawa niya sa dalaga tapos bigla niyang hahalikan. Napahilamos ng mukha si Sean sa frustration, hindi niya alam ang gagawin. Kusa na lang gumalaw ang katawan niya at niyakap mula sa likod si Amara na natigilan sa paglalakad dahil doon. I'm sorry, Viv. Please don't be mad at me. Hindi ko na uulitin yun, gulat na gulat si Amara,
Ramdam na ramdam niya ang takot sa boses ni Sean, mas lalo siyang naguluhan. Master Sean, gulat na tawag niya. Sean, I said, call me Sean, nakayakap pa ring sabi nito. Sean, bitawan mo ako. I'm sorry, love. Masyado akong nadala sa nararamdaman ko. I won't do it again. I won't kiss you again if you don't like it, just don't be mad at me. Hindi ako galit. Why are you so silent then? Hindi umimik si Amara at tumitig lang kay Sean hanggang sa makauwi sila sa rest house. Hindi niya sinagot ang amo. Minabuti na lang tuloy ni Sean na umuwi na lang ulit sila ng Iloilo sa Rancho Guevara. Hindi na rin yumangal si Amara dahil yun din ang gusto niya. Kapag nagtagal pa kasi silang magkasama na silang dalawa lang, feeling niya mababaliw siya. Tinawag niya akong love, hindi makapaniwala ang usual niya pagdating sa maid's quarter nang nasa rancho na ulit sila. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Amara. First time niyang makaramdam ng ganito. Anong nangyayari? Bakit siya ganon? Gusto niya ba ako? Pumikit ng mariin si Amara. Para talagang mababaliw na siya. Amara ay anak ng... Napatalon sa gulat na sabi niya nang biglang pumasok si Mai. Natawa si Lila sa kanyang reaksyon. Oh, anong nangyari? Sao, pinapatawag ka ni Master Sean sa study room. Ako, bakit? Sino pa ba? Ikaw ang maid niya, alangan naman kami yung tawagin niya, tawa ni Mai. Napakamot ng batok si Amara at lumabas na. Kabadong-kabado siyang naglakad papunta sa study room. Kailanman hindi siya kinabahan habang papunta kay Sean, ngayon lang. Dati irita ang nararamdaman niya, bakit ngayon biglang nagbago? Master Sean, nauutal niya pang sambit niya pagpasok doon. Nakaupo si Sean sa swivel chair at nananaliti ang mga matang nakatingin sa kanya. Kumain ka na? Tanong nito. Oo. Tumayo bigla si Sean at sa hindi malamang dahilan, napaatras si Amara dahil doon. Natigil tuloy ang binata nang mapansin yun. Si Amara naman nagtaka rin bakit ganon ang kilos niya. Pwede ba akong lumapit? Marahang tanong ni Sean. Oo, wika ni Amara. Huminga ng malalim si Sean bago lumapit. Let's talk about what I did. Napalunok si Amara. Okay lang naman, hindi ako galit. Promise hindi ka galit pero mag-explain pa rin ako kung bakit ko ginawa yon. Mas lalong kinabahan si Amara. Bakit mo nga ba ginawa yon? Pinaglalaroan mo ba ako? Hindi ko maintindihan bakit mo ko hinalikan. Dahil gusto kita. Nang laki ang mga mata ni Amara. Gusto mo ako. Matagal na, Haven. Pagtapak mo pa lang dito sa rancho 3 years ago gusto na kita. But you always got your eyes on my brother at kahit nagpapapansin na ako sa'yo dati, hindi mo ako pinapansin. That's why I made you my exclusive maid pero kahit ganun, wala ka pa ring pakialam sa akin. I felt like I'm some ghost every time I see you. So nagagalit ako lagi sa'yo kaya pinahihirapan kita, tapos dun mo lang ako napapansin kapag nagagalit ka sa dami ng utos ko so I settled for that and I'm sorry. Napamaang si Amara, hindi siya makapaniwala. Akala ko pag alis ni kuya dito mapapansin mo na ako pero hindi pa rin pala dumagdag pa yang kababata mo. I feel threatened. Pakiramdam ko wala na talaga akong pag-asa kung hindi ako kikilos ng maayos and the kiss na dala ako sa pagkasabik sa'yo. I'm so sorry. Okay lang tulalang sagot ni Amara. Are you okay? Oo gulat lang. I mean alam kong nagkagusto si Master Bradley kay Sofia pero ikaw sa akin parang imposible ako talaga. Umigting ang panganisyon. Please don't mention my brother here. Hindi pa rin nawawala ang matinding selos ko sa kanya. Naalala bigla ni Amara ang sinabi nito kanina. 3 years. Totoo ba? Ganon katagal? Yes. Pumungay ang mga mata ni Sean. Akmang magsasalita ulit si Amara nang may kumatok at biglang pumasok. Napasinghap si Amara, Master Bradley. Natigilan si Bradley na makita ang ayos nila. Sorry, did I disturb you guys? Umiling-iling agad si Amara. Hindi pero ano pong ginagawa nyo dito si Sofia H. Hindi ko siya kasama Viv. Pwede bang makausap ang kapatid ko ha? Assure nilingan ni Viv si Sean. Madilim ang tingin nito sa nakatatandang kapatid pero nang sumulyap sa kanya ay lamambat ang tingin nito. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Amara at bago pa siya mahimatay ay lumabas na siya doon. Ngumisi naman si Bradley kay Sean. What's that? Umamin ka na sa kanya. Shut up kayo na kung kayo na please brace yourself. Ikaw na lang ang inaasahan ni Mama sana sa mga arranged marriage setup ng pamilya natin. If she finds out you're into our maid to she'll probably raise hell. Now I won't let anyone ruin this good anyway.
Nagsimula na sa paglatag ng totoong pakay si Bradley pero lumipad naman ang utak ni Sean simula ng araw na iyon hinayaan na ni Sean ng sarili na kumilos gaya ng gusto niya talaga pagdating kay Amara hindi na siya naging suplado at hindi na rin ito inuutos-utusan ng marami. Ang ginagawa niya lang ay nagkukunwari siyang mauutes, pero gusto niya lang talagang nasa malapit ang dalaga. At kung dati kaya pang pigilan ng selos niya sa mga lalaking umaaligid dito, ngayon hindi na. Ano na namang problema mo? Tanong ni Amara sa kanya. Padabog niya kasing sinara ang pinto ng kanyang kwarto. Bad trip siya. Nakita niya lang namang humalik si Ethan sa pisngi ni Amara. Ano sa tingin mong problema ko ngayon, Haven? Malamig at nanghahamang tanong niya. Tumawa si Amara. Sa pisngi lang yun. Sa pisngi lang yun. Paklang tumawa si Sean at muling nagtanong na, nagustuhan mo. Hindi kasi hindi siya si kuya, wika niya. Bitter. Bakit na naman nasali ang kuya mo dito? Kasi siya ang gusto mo o hindi na si Ethan na? Ano bang sinasabi mo? Alam mo kung nagseselos ka, magselos ka lang. Hindi yung nagagalit ka. Ba't sa akin ka nagagalit? Kasalanan ko bang hinalikan ako nun? Malay ko ba hindi ko naman alam na gagawin niya yun. Nagtiimbagang si Sean at Lam para panasan ng pisngi ni Amara kung saan humalik si Ethan. I don't want other guys kissing you, HM, hindi tayo. Uy, kailan magiging tayo? Diretsong tanong niya. Pagputi na ang uwak, sagot ni Amara at tumalikod na para sana umalis na, pero hinawakan ni Sin ang braso niya at pilit siyang pinaharap muli. Hindi mo ba talaga ako gusto? Nabasag ang boses ni Sean. Sean, gulat na sambit ni Amara. Si kuya pa rin ba? Hindi umimik si Amara. Tumango-tango si Sean kapag kuwan ay binitawan ng kamay ni Amara. Alright, I understand. Iwan mo na ako, pero leave please, sabay talikod ni Sean para hindi makita ng dalaga ang pagbanho. Si Amara kundi iwan siya, paglabas nito tsaka siya nagmura. This is so gay at I can't believe umiiyak ako dahil sa selos, galit na utos ni Sean. Samantala, lutang namang naglakad sa hallway si Amara. Iniisip niya ang mga mata ni Sean kanina nang magtanong ito, kitang-kita niya ang sakit, pagod at dismaya sa mga mata nito. Wala ba talaga akong gusto sa kanya? Hindi maiwasang tanong ni Amara sa sarili. Pagkatapos ng araw na yun ay dumistansya muna tuloy si Sean sa kanya. Medyo nanibago tuloy si Bibi dahil nasana na siyang ginugulo ng amo. Hoy, alam niyo ba may dalang babae si Master Sean ngayon sa kwarto niya? Natigilan si Viv sa pagpunas ng vase nang marinig yun, nagtsitsismisan ng ilang mga katulong malapit sa kanya. Nang inag ang kalamnan ni Amara. Talaga, wow. Parang bago yan ah. First time yan, wika ni Mai. Oo nga, girlfriend niya siguro no naman yun magdadala dito sa mansyon kung hindi. Nasa kwarto pa. Napaawang na ng labi si Amara sa puntong yun pakiramdam niya na punit bigla ang puso niya na imagine niya agad si Sean na may kasamang babae sa kwarto nito at nagmimilagro sila parang apoy na lumiyab sa galit si Amara. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng guts na pumunta sa kwarto ni Sean basta nanginginig siya sa matinding galit. Sumabog ang pinto ng kwarto ni Sean pagbukas niya noon pero imbes na may makitang babae, mag-isa lang si Sean. Nasaan siya ho? Tanong ni Sean. Lilangisi sa labi. Ong babae mo, naiiyak na sigaw ni Amara. Walang babae dito sinungalin ka narinig ko si Nalila na pinag-uusapan na may dala kang babaeng dinala dito sa mismong kwarto mo pa akala ko ba ako yung gusto mo sinungalin ka tuluyan nang bumuhos ang mga luha ni Amara. Ba't ka umiiyak? Seryoso ng tanong ni Sean Lam sa kanya at sinubukang hawakan ng kanyang siko upang aluhin siya ngunit hinawi niya lamang yun. Huwag mo akong hawakan sinungalin ka ba't ka umiiyak ba't ka galit tell me mo ako gusto right pero bakit ka umiiyak ngayon thinking I'm with a woman here hindi ko alam pero sinungaling ka pa rin you like me, sabi ni Sean. Mas lalong nagalit si Amara. Nasaan na nga ang babae mo? Anong gagawin mo susugurin mo siya tawa ni Sean just admit it you like me so kung gusto kita may silbi pa ba ngayon sinungalin ka traidor. Anong tinidor ko walang babae dito hindi totoong sinabi ng mga katulong Lila Multo sa labing sabi ni Sean natutuwa sa pagseselos ng dalaga stop crying baby.
Walang ibang babae, wala akong iba, sinungaling. Ask that ma, then malalaman mong inutusan ko lang siyang ipakalat ang kwentong yun. Ano, natigilan sa pag-iyak na sambit ni V, humalakhak si Sayan at niyakap siya. I'm sorry, I just really want to know kung magseselos ka ba o hindi, kung wala ka ba talagang nararamdaman. Sira ulo. Bahagyang lumayo si Sean para matignan siya ng maayos habang bang nakangisi. Gusto mo ako, Amara? There's no doubt about that. Hindi tanggi ni Amara. Then how can you explain the drama you made? Siguro merong kahit kaunti, pero kahit kaunti, Haven, masaya na ako ni Sean at dumukwang para halikan siya. Hindi alam ni Amara kung bakit imbis na itulak ang binata ay kusang pumikit ang mga mata niya. Hinayaan niyang halikan siya ni Sean at dahil sa ginawa niyang yun, alam niyang hindi na talaga siya makakatakas ngayon sa binata. Siguro nga nahulog na rin talaga siya kay Sean. Ayaw niya lang aminin agad dahil naiirita pa siya sa lahat ng mga pagpapahirap nito sa kanya noon, pero hindi niya rin talaga may kakailan na gusto niya rin ito at ngayon hahayaan niya nang lamunin siya ng nararamdaman. You're mine now, lock. Tapon susi, alisan. Tapon susi, baliw-baliw saw. Girlfriend na kamatahatam, ang tagal kong pinangarap. Emosyonal pang saad ng binata. Ewan ko saw, halikan mo na lang ako, wika ni Amara. Oh. Tumawa si Sean Adka na agad sali ko. Uminit ang pisngi ni Amara. Hindi siya makapaniwalang kanina lang ay galit na galit siya, ngayon sobrang saya ng puso niya. Girlfriend siya ni Sean, gaano siya kamahal ng Diyos para bigyan siya ng lalaki hindi niya naman hiniling. Sean, galit na tawag ni Victoria Cross sa anak. Paglipas ng 3 buwan may nabalitaan na lamang siyang hindi maganda. Yes ma'am, nakangiting tanong ni Sean. Umiling-iling si Victoria Cross. Anoong narinig ko na nakita kang kayakap ang isang katulong sa kitchen area na may relasyon daw kayo? Please tell me those are just rumors. Nawala ang itas sa labi ni Sean, agad siya nagseryoso. It's true ma'am, may relasyon kami ni Javian. What, anak? Mahal ko si Haen ma'am, ayokong magpakasal sa babaeng hindi ko mahal. Please give us your blessing. No, pinayagan ko na ang kuya mo dahil nandyan ka pa naman. Now you're going to do this ma'am, hindi ko matatanggap. Break up with her. Ano na lang ang mukhang may haharap ko sa mga kumari ko nito. Oh my god, iisipin nilang cheap ang pamilya natin dahil 2 katulong ang naging daughter-in-law ko. Nagtiimbagang si Sean. Is that even a big deal? At least hindi sila criminal mom. No please, sorry mom, I won't break up with her. I love her. 3 taon akong nagtiis at naghintay, ibigay nyo na sa akin to please. I'm sorry din anak, but no, sabi nito bago nagmarch sa palabas ng pinto. Napahilot na lamang ng sentido si Sean. Kinausap niya na tuloy agad si Amara tungkol doon para kung sakaling kausapin man ito ng ina ay handa na ito. Tama naman kasi ang mama mo, parang nakakahiya nga, nakatulong kami, hindi ka ba nahihiya? Tanong ni Amara. No, hindi ko maintindihan kung saan ang nakakahiya doon. Javian, desente naman ang trabaho nyo. Lila, kalakihan ng kita sa aming rano, masipag ka at inuuna lagi ang pamilya. What's embarrassing about that? Kinagat ni Amara ang pang-iibang labi at niyakap si Sean. Mahal mo kasi ako kaya ganyan ka magsalita. Kung hindi mo ako gusto, malamang katulad ka rin mag-isip ng mama mo. Is that what you think? Sumimangot si Sean. Tumawa si Amara. Oo, bamantong hininga si Sean. Basta kapag kinausap ka ni mama, huwag kang papayag na makipaghiwalay sa akin. Ganun nga ang nangyari. Hindi natapos ang araw na hindi nakipagkita si Victoria Cross kay Amara. Kabadong-kabado si Amara. Napaka-strict ng vibes ng ginang at masama pa ang tingin sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang galit nito nang maupo ito sa harap niya. Nasa veranda sila. I'll offer you 10 million, layuan mo ang anak ko, mariing sabi ni Victoria Cross. Ngumiti agad si TV. Taasan mo pa po, taasan mo pa po yan. Hindi ko po hihiwalayan ang anak nyo, patuloy niya. Ikaw, joke lang po madam, pero yung sa hindi hihiwalayan si Sean, seryoso po ako doon. Please po, ayoko po sana ng ganito. Ito po yung dahilan kung bakit hindi ko agad tinanggap si Sean, dahil alam kong mangyayari ang ganito, pero ngayon po handa po kong harapin pero umaasa pa rin akong hindi sana hayaan nyo na lang po kami kasi totoo naman pong nararamdaman namin para sa isa't isa. Ramdam ko pong genuine sa akin si Sean at ganun din po ako sa kanya. Liar, you are just using him for money. Pareho kayo ng kaibigan mong si Sofia. Wala po akong pakialam sa yam ni Sean. Ayoko po ng instant money, sadyang mayaman lang po talaga siya, bonus lang po yun. Umiling-iling si Mrs. Guevara, biglang nagmamakaawa siyang tinignan na iya. Please, if you truly love Sean, let him go. Hindi ka bagay para sa kanya, may babae nang nakalaan para sa kanya. Hindi po ako magdedesisyon para kay Sean sa bagay na yan. Let him choose who he wants to be with po. Yan po ang tunay na pagmamahal. Kung ganun, palayain mo siya. Kahit po palayain ko si Sean, gag-apang sa pabalik sa akin. Kilala ko ang anak niyo madam at alam kong kilala mo rin siya. Alam kong alam mo na ganun ang gagawin niya. Galit na sinabuyan siya ng tubig ni Victoria Cross. Sakto namang nakita yon ni Sean. Mama, tumakbo ito patungo sa kanila at mabilis na hinawakan si Amara.
Are you okay? Okay lang, medyo gulat pa ring sagot ni Amara, hindi tinatanggal ang titig sa ina nito. Why did you do that? Tumaas ang boses ni Sean na wika sa ina. Sean, huwag mong sigawan ang mama mo, wika ni Viv. Umigting ang panga ni Sean kapag kanan ay hinawakan sa palapasuhan ng nobya para hilahin na ito paalis doon. Pumasok sila sa quarter, napat pa ang nagpapahingang si Lila doon nang pumasok silang magkahawak kamay. Please give us a moment, wika ni Sean. Paulit-ulit tumango si Lila, nalilito pero walang imik ding lumabas si Yan. Wika ni Amara, pack your things, we're leaving. Mabilis na utos ni Sean. Saan tayo pupunta? Kahit saan basta malayo dito. Mom won't accept us easily and she will fire you too, so unahan ko na lang din. Magtatanan tayo. Kabadong saad ni Amara. Namungay ang mga mata ni Sean at hinawakan ang kanyang kamay. Are you willing to do it with me? Okay lang sa akin. Maayos naman na si Lolo at ang pamilya ko, pero ikaw seryoso ka ba dito? Paano ang work mo at saka ang trabaho ko? I can work for us, I will provide haven. Titig na sabi ni Sean na palunok si Amara. Ano love, please, I can't afford losing you. Kung ito lang ang tanging paraan para makasama ka, gagawin ko. God, hindi ko sasayangin ng 3 taon para lang makipag-break sa 3 months nating relasyon. Sasama ako, basta huwag mo lang akong lolokohin. Subukan mo lang talaga. Sean, tumawa si Sean at niyakap siya. I won't. You were my dreams for so long, baby. Ngumuso si baby. Oo, napaki ka na ngayon din agad. Umalis na tayo, wika ni Sean. Paano kayong mga gamit mo? Nakapag-impact na ako kanina pa. Gusto mo bang dumaan muna tayo sa inyo para makapagpaalam ka sa pamilya mo? Malambing na tanong nito. Huy, saan ka nakakita ng magtatanan na magpapaalam? Tawa ni Amara. Aalis lang naman tayo dahil sa pamilya ko. Ayos lang naman yata ako sa pamilya mo, sagot nito at muli siyang niyakap. Tumango-tango si Amara. Okay, ipapakilala na rin kita sa kanila pagkatapos sasabihin kong sasama na ako sa Maynila dahil maghahanap din ako ng trabaho doon. Ngumiti si Sean at hinalikan ng kanyang noo. Kabado naman si Amara, pero dahil ang nobyo naman niya ang makakasama, wala siya masyadong pinag-alala. Ginawa nga ng dalawa ang plano. Pagkatapos ipakilala sa pamilya, lumuwas din sila agad patungong Maynila at sa pinaglumaang condominium ni na Sofia at Bradley sila tumira ng ilang buwan. Ayos na ba kayo ditong dalawa? Tanong ni Bradley nang minsang bumisita ito kasama ang asawa na kangiti at magkahawak kamay sina Sofia at Amara. Kapwa masaya na nagkita rin sila pagkatapos ng isang taong pagwawalay sa isa't isa. We're fine here, thanks kuya, sagot ni Sean. Nag-aalala ng sobra sayo si Mama. Sean, I hope you'll contact her soon kuya. Nagbabanta ang tinig ni Sean. I am not saying you should go home now, sinasabi ko lang na kontaken mo siya para alam niya at mapanatag siyang nasa maayos ka lang kayong dalawa. Muntik na siyang dalhin sa ospital noong isang araw sa sobrang pag-aalala at pagkamis sayo. Alam mo namang hindi sanay si Mama na hindi tayo nakikita. Kita, at least tell her that you're doing good. Bamantong hininga si Sean, igting ang panga. Alright, I'll try to contact her later. Samantala, nakaramdam naman ng sobrang guilt si Amara. Pakiramdam niya, kasalanan niya talaga ang lahat. Idagdag pa ang sa kanilang dalawa ni Sean, mas critical thinker siya. Mas marunong siyang magkontrol ng damdamin kumpara kay Sean na handa talagang gawin ang lahat. Huwag lang silang maghiwalay. Patay na patay at baliw na baliw talaga ang binata sa kanya. Kaya naman, sa gabi ding yun, pag-alis pa lang ng mag-asawa, kinausap niya agad si Sean. At gaya nga ng inaasahan, hindi magiging madali yun. No, mariing sagot ni Sean. Ang sabihin niyang bumalik na sila. Sean, I realized, wala naman tayong masosolve kung nandito tayo eh. Kawawa lang ang mama mo, ayokong maging selfish. Mas lalo lang siyang magagalit sa akin, ayoko naman noon. Umiling si Sean. Hinayla siya ni Amara, niyakap at sinubsob nito ang mukha sa kanyang leeg. She's going to break us up. Mangyayari lang yun kung hahayaan mo. Bakit? Hahayaan mo ba? Of course not. Yun naman pala eh. Hindi ka naman niya makokontrol sa desisyon mo. Unless kung ikulong ka niya. Matigas ang ulo mo eh. Umiling pa rin si Sean. I still don't want to go. Paano kung sa pag-uwi natin doon at kinausap ka niya ulit? Magbago ng isip mo. Hindi niya ako mapipilit, Haven. Pero ikaw, pwede ka niyang mapilit, knowing you. You're so selfless, that's what I'm scared of, love. Paano kapag iniwan mo ako? I can't handle that. I'm going to die. Sean, gulat na sambit ni Amara dahil kailanman hindi niya naisip na ganoon ang tumatakbo sa utak ni Sean. Kumalas sa yakap si Sean at sinapo ang mukha niya. Paulit-ulit siya nitong hinalikan. Pagkatapos ay niyakap ulit at tila ba takot na takot nga talaga ito. Nalaglag ang panga ni Amara. Hindi niya alam na may ganitong insecurity pa lang ang boyfriend niya. Sean, hindi kita iiwan. Wala ka bang tiwala sa akin?
Lila, tiwala ako sa'yo, pero sa hinaharap, wala. I don't want to risk things if I might lose you. Mahal kita. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Hindi sumagot si Sean. Hinalikan lang siya nito ng malalim hanggang sa umabot na sila sa kama. Dahil doon, hindi na muna tuloy inungkat ni Amara ulit ang topic na yon. Kung ganoon ang security ni Sean na tila ba hindi pa nito alam kung hanggang saan ang pagmamahal niya para dito, hindi muna sila uuwi. Hindi niya ito pipilitin. Ipaparamdam niya muna sa binata na kahit anong mangyari, hindi niya ito iiwan. Ang plano ni Amara, pagkatapos lang ng 2 buwan, tsaka ulit kakausapin si Sean tungkol doon. Ngunit isang hindi inaasahang blessing ang dumating sa kanila, dahilan para modlat na naman yon. Ano? How is the result? Excited na tanong ni Sean. Positive, ani Amara sabay lahad kay Sean ng 3 pregnancy test kit na parehong may 2 pulang guhit. Nagpaulan ng mura si Sean at kulang na lamang ay magtatatalon sa tuwa. Thank you, Jan. Thank you. Hindi mo alam kung paano mo ako napasaya ngayon. Kinakabahan ako, Sean. Paano kung hindi ako maging mabuting ina? Don't say that. Magiging mabuting magulang tayo. Pinapangako ko yan. Ibibigay nating 2 ang magandang buhay para sa anak natin. You will be a great mother. Ngayon pa lang, paano ang arte-arte mo? Sabay irap ni Amara. Humalakhak si Sean. Pagkatapos ay hinalikan ng kanyang sentido. I love you. I can't wait to see our baby. Sana babae. Ikaw, anong gusto mo? Kahit ano basta kamukha mo. Ngising-ngisi yan. Grabe ka na talaga. Wala ka na bang ibang iniisip kundi ako? Baliw ka na. At least baliw sa'yo. Kaya naman sa iba, subukan mo lang talagang mabaliw sa iba. Lalayasan talaga kita. Isasama ko ang anak mo, banta ni Amara. Matalam ang tingin na dinuro pa si Sean. Humalakhak si Sean. I'm not scared. Hindi naman yata mangyayari. I can only see myself crazy for you. Dapat lang, kasi ganyan din ako. Ngumisi ang binata, pagkatapos noon ay dumukwang para patakan ng halik ang labi ni Amara. Pagkatapos noon, pinadulas niya ang isang ring sa daliri nito. Natigilan si Amara, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang singsing. Sean, ano to? Ba't may singsing? Para saan ba ang singsing? Matalam na tinignan ni Amara si Sean dahil sa pamimiloso po nito. Suntukin kaya kita. Humalakhak naman si Sean. Nababaliw na talaga kay Amara. That's a sign of my promise. I will marry you. Namangha si Amara. Seryoso ka na ba dyan? Wala na bang bawian to? Mukha pa namang mamahalin. Kapag niloko mo ako, isasangla ko to. Umalingaw-ngaw muli ang tawa ni Sean sa buong living room ng kanilang kondo. Wala talagang araw na hindi siya masaya kapag kasama ang taong mahal niya. You and your crazy thoughts. Isipin mo na ang gusto mong isipin, kahit alin sa mga yan, walang mangyayari. Hinding-hindi na kita pakakawalan. You are trapped with me since the day you kissed me back. Ikaw din, trap ka na rin sa akin. Binigyan mo ako nito eh. Subukan mo lang talaga, kunwaring banta ni Amara. Napakasaya ng buhay ng dalawa habang nagbubuntis si Amara. Iniwasan muna nila ang mga bagay na makakapag-stress lang kaya naman imbes na isipin ang tungkol sa problema nila sa pamilya ni Sean, mas nag-focus sila sa binubuong pamilya at sa nalalapit na panganganak ni Amara. Hinggang malalim, Mrs. 1, 2, 3, push, anang doktor sa kanyang panganganak. Walang hiya ka kasi. Yan, hindi ka na talaga makakaulit, sigaw ni Amara sabay sabunat kay Sean na nasa loob din ng delivery room, dahilan upang magtawanan ang mga naroon. Aray, ano ba yan, love? Last na muna yan. Anong muna? Muling nagtawanan ang lahat. Congratulations. It's a baby boy, anang doktor. Hinihingal sa pagod na tumulo ang luha ni Amara. Bahagya ring naiyak si Sean at hinalikan ang sentido ng fiancé habang paulit-ulit na bumubulong sa tenga nito. You did a great job, love. Our little son is here. Great job. I love you. Thank you so much. Wika ni Sean, pinangalanan nilang dalawa ang kanilang anak ng Cedric Guevara. Yun na nga ang pinakamasayang araw nila sa lahat. Sa pagdating ng kanilang sanggol, pansamantala munang kinalimutan ni Amara ang tungkol sa pag-uwi at pagharap sa ina ni Sean. Si Sean naman, wala talagang pakialam. Wala siyang ibang iniisip kundi si Amara at ang bagong silang nilang anak. Para kay Sean, kontento na siya sa buhay nila ngayon. Wala siyang hinihiling pa, masayang-masaya na siya.
Bonus na lang kung tatanggapin pa ng mama't papa niya si Javian at ang anak nila. Hanggang sa lumipas na nga ang 2 taon, hindi pa rin sila nakakauwi at nakakabisita ulit sa Rancho Guevara. Ma'am, may nagdo-doorbell po, sabi ng isang kasambahay na kinuha ni Amara. Sino? Ate Grace. Babae po eh. Medyo matanda na. Kumunat ang noo ni Amara at lumapit na. Pagtingin niya sa monitor, laking gulat niya na makita ang ina ni Sean na nasa labas ng kanilang unit. Mag-isa lang ito. Napamaang ang labi niya. Ano ang ginagawa ng kanyang biyenan dito? Ate, pahawak muna si Oliver. Sige po, ma'am, sagot ng katulong at kinuha na ang bata. Kabado, binuksan pa rin ni Amara ang pinto para sa ginang. Hindi niya alam kung bakit nandito ito ngayon. 2 taon na ang lumipas, pero sa 2 taon na yun ay hinandaan niya ang sarili niya sa ganito. Madam, anya pagbukas ng pinto. Hindi niya alam kung ngingiti ba siya o ano. Kumusta ka? Iya, malumanay na tanong nito sabay mapait na ngumiti. Wala po si Sean dito eh. Pero, galing pa po ba kayong Iloilo? Pasok po kayo, anya at iginiya ito papasok. Nasa trabaho pa po si Sean. Gusto niyo po tawagan ko siya para ipaalam sa kanyang nandito kayo. Ikaw sana ang gusto kong makausap. Iya, tila nahihiya pa nitong putol. Ang masungit na aura noon ay sobrang wala ngayon. Napalunok si Amara. Ako po, nilaibat ng ginang ang tingin sa buong condo unit. Puno ng concern ang mga mata nito. Dito ba kayo tumira ng anak ko sa loob ng 3 taon? Opo, kumusta kayo ni Sean? Maayos ba siya? Tumawag siya minsan, pero gusto ko pa ring malaman kung maayos ba talaga siya dito. Iya, sabi nito. Maayos naman po si Sean. Ginagawa niya po lahat para sa amin ni baby. Mabuti po siyang ama sa anak namin. Napatingin sa kanya ang ginang. Ang anak niyo? Nasaan? Balita ko, lalaki daw. Iya. Is he healthy? Ramdam na ramdam ni Amara ang pagkasabik ng ginang, pero tila pinipigilan nito ang sarili. Nanikip ang dibdib niya dahil doon. Nasa kwarto po si Oliver at opo, malusog naman po siya, sagot niya. Malungkot itong pumiti. Sana makauwi na kayo sa Iloilo. Gusto rin makita ni Alan ang kanyang apo, kahit bumisita lang kayo. Iya. Masaya na kami. Sasabihan ko po si Sean. Siya po kasi ang may ayaw eh. Nasa Iloilo din po yung pamilya ko at 3 taon na din pong hindi ko sila nakakasama. Kaya gusto ko rin po talagang umuwi, si Sean lang talaga. Tumango-tango si Victoria Cross at tila medyo nailang na naman. Actually, iya, pumunta talaga ako dito para humingi ng tawad sa ginawa ko noon. Naging makasarili ako. Hindi ko na kasi maaaring harapin pa ang mga kaibigan ko kung sa isang katulong na naman mapupunta ang isa pang anak ko. Mataas ang tingin ng lahat sa aming pamilya. At balibalik ta rin man ang mundo. Magkaibang-magkaiba naman talaga ang mundo ng ginagalawan nyo ng anak ko. Alam ko po yun. Sa 3 taon naming pagsasama ni Sean, ramdam ko pong may mga bagay siyang nakasanayan na hindi ko yata makakasanayan talaga. Pero kahit ganun po, nagsisikap kami pareho na hindi maramdamang hindi kami pwede. Mahal na mahal ko po ang anak nyo at ganun din po siya sa akin. Mapait ulit ngumiti si Mrs. Guevara at tumango. I know. Hindi kami iiwan ng anak ko kung hindi kanya mahal. Kaya nagsisisi na talaga ako. Iya. Sana mapatawad mo ako. Sana bumalik na kayo sa rancho. Hindi naman po ako nagtanim ng galit sa inyo, madam. Naiintindihan ko rin po kasi kung bakit ayaw nyo sa akin noon. Yun. Iya. It doesn't matter to me now. Sophia told me things about you. She told me you're kind and you do everything to make my son happy. Ayos na sa akin yun. Basta masaya ang anak ko. Pumiti si Amara. Sa wakas ay naging ayos na rin sila ng kanyang magiging biyenan. Nawala na ang bigat sa puso niya at ngayon siguradong mas magiging masaya na ang kanilang pamilya. Pagdating ni Sean mula sa trabaho ng araw ding yun, ay ibinalita ni Amara ang tungkol sa pagbisita ng ina nito. Ikinwento niya rin ang paghingi nito ng sorry at ang pakiusap nitong umuwi na sila ng Iloilo. Ikaw ang bahala, mahal ko. If you don't really want, we don't have to go, masuyong sabi ni Sean sabay hawi sa takas na buhok ni Amara. Kumiti si Amara. Gusto ko. Miss ko na sina lolo at mga kapatid ko at mas gusto ko rin talagang sa Iloilo tumira kesa dito. Mas payapa doon at komportable, tsaka ikaw, alam kong okay na rin yung parents mo. Alright,
Ngiti ni Sean at hinalikan ang likod ng palad ni Amara. Doon na rin tayo magpakasal. Mas lumawak ang iti ni Amara at tumango-tango. Sabado noon at umuwi na nga sila sa Iloilo. Tuwang-tuwa ang matandang mag-asawang Guevara lalo na't saktong naroon din sa rancho at nagbabakasyon sina Bradley at Sofia kasama rin ang anak nito. Mom, Dad, this is Hendrix, pagpapakilala ni Sean sa anak sa mga magulang. Good morning, Lolo, Lola, bati ni Hendrix sa maliit na boses. Nako, ang gwapo-gwapo, tuwang-tuwang sabi ni Victoria Cruz at kinarga si Hendrix. Mana sa akin, biro ni Senior Allen kina Sean. Sino bang mas matanda, si Hendrix or si Emma? Binalingan ni Victoria Cruz si Bradley na karga rin ang 2 taong gulang nilang anak na babae. Mas matanda ng ilang araw si Hendrix, Maria. Nako, naunahan pa kayo. Hindi bale, unahan nyo na lang sa ikalawang anak ha, panunuksong sabi ni Sofia kay Sofia. E kailan naman kayo magpapakasal na dalawa? Tanong ni Senior Allen, 5 months from now pa. Magsisimula na din kaming mag-prepare, sagot ni Sean at pinagapang ang braso sa bewang ni Amara. Nag-init ang pisngi ni Amara. Kit niya ang isisi sa kanya ng kaibigang si Sofia. Saglit tuloy siyang napaisip. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang binahan siya ni Sean kahit isa lamang siyang hamak na katulong kumpara kay Sofia. Walang-wala siya. Kaya naiintindihan niya na nagkagusto si Brad sa kanyang kaibigan. Pero siya, hanggang ngayon iniisip niya pa rin kung ano ang magandang niya para biyayaan siya ng katulad ni Sean. Pero importante pa ba yun? Ang mahalaga, sinuwerte siya. Hindi man naging maganda ang mga taong wala pa sa buhay niya si Sean, nang dumating naman ito'y parang napawi naman lahat ng hirap na dinanas niya. Hello, testing, ni Sean sa microphone na hawak. Ito na ang araw ng kanilang kasal. Nasa loob sila ng simbahan at magpapalitan silang dalawa ng vow sa isa't isa. Sobrang gwapo ni Sean sa suot nitong barong Tagalog at napakaganda rin ni Amara sa suot niyang wedding dress. Hello, testing ulit, ni Sean kaya nagtawanan na ang lahat ng imbitado. To my beautiful girlfriend who turned to be my fiancé, soon to be my wife, and is also my former exclusive maid, alis ngumiti si Amara hindi pa man nangingilid na ang kanyang luha. I love you and I want to thank you for choosing me despite all the hardships and heartaches we encountered together. Pwede mo naman akong iwan at ipagpalit sa iba dahil sobrang naging complicated ng relasyon natin, pero hindi mo ginawa yon. You stayed and chose to fought with me. Doon ko nasabi na tama talaga ang desisyon kong itanan to, palo tawa ni Amara habang umiiyak. Nagtawanan na rin lahat ng bisita. I love you so much my love. Pangako ko sa'yong hindi ka mag-ISIS pinili mo ako, ngumiti si Amara. Siya naman ang nagsalita, I love you to, Sean. Thank you for being faithful and loyal to me. Sa halos 4 na taong relasyon natin, never mo pinaramdam sa akin na dapat mag-worry ako na baka maghanap ka ng iba. Hindi ko kailanman naramdaman yun. Kaya sobrang grateful ako. Nabasag ang boses ni Amara. Mahal na mahal kita, Sean. Hindi rin ako nagsisisi na pinili kita. Napakabuti mong ama sa anak natin. Sobrang swerte ko sa'yo. Maswerte din ako sa'yo, habol ni Sean. Puro tawanan at iyakan ang naganap sa kasal nilang dalawa. Pagkatapos ng wedding vows ay nagpalitan na sila ng singsing hanggang sa in-announce na ng pare na naganap na silang mag-asawa. You may now kiss the bride, sigaw ng pari. Ngumisi sa isa't isa ang dalawa habang inaangat ni Sean ng belo ni Amara at last. You're mine, bulong ni Sean bago siya siniil ng halik. Pumikit si Amara at sinalubong ang halik ng asawa. Hindi pa rin siya makapaniwala. Parang panaginip pa rin ang lahat ngunit totoo ito. Totoong asawa niya na ang dati niyang amo, ang lalaking ginawa siyang exclusive man na may lihim palang pagtingin sa kanya wakas.